Good day everyone. So ito po yung pinramis ko na recorded discussion para po sa natitira nating lesson which hindi natin siya natakal because of different events na nangyari last week. So nagkaroon ng, kung tayo yung mga estudyante ko na dapat ay may klase tayo pero nagkaroon ng bagyo. Yung isa naman ay dahil sa nagkaroon tayo ng school event. So ito po yung pinakahuling topic natin again for midterm and ito po yung kasama sa ating midterm exam. So hindi natin siya masyadong pahabain, mag-umpisa na po tayo. So para po sa topic natin ngayong araw, which is security vulnerability and exploits. And so pag-usapan natin, ano ba yung mga magiging reason kung bakit or ano ba yung mga weakness na nagkakaroon yung isang system or networks kaya nagkakaroon sila ng attack or nagkakaroon ng opportunity yung mga cyber criminals para mag-penetrate sila ng mga system. So last time, ang pinag-usapan natin is yung mga bagay or mga attacks or mga techniques na ginagawa nila para makapag-penetrate ng system. Ito naman is pag-uusapan natin yung ano ba yung mga reason or mga vulnerability or weaknesses ng isang system or network kaya nagkakaroon ng pagkakataon yung mga cyber attacker or criminal na makapasok sa system natin or sa networks natin. So security vulnerability and exploit. So isa-isahin po natin. Siyempre, we must first understand ano ba yung security vulnerability. So nakalagay po dyan sa ating screen, ang security vulnerability ay kahit anong software or hardware defect. So ito yung mga nakikita nating problema sa mga computers natin. Okay? So pag sinabi nating software, ito yung may mga error or codes, may mga bugs pa, ganyan. Pero pag sinabi nating mga hardware defects is ito yung mismong nakikita natin sa physical na device or naman yung mga program inside kung paano nag-work yung isang hardware. So tatandaan po natin na hindi dahil tinatawag natin siyang hardware is wala na siyang program sa loob nito. Siyempre, para mag-function yung isang hardware, kailangan niya na mayroon magko-command or may command siya na susundin para magawa niya yung task na dapat niyang gawin. Okay, so a program written to take advantage of known vulnerability is referred to as exploit. So a cyber criminal can use an exploit against a vulnerability to carry out an attack. So gagamitin niya yung kahinaan na yon para makapasok siya or makapag-attack siya ng system or isang network. So ano ba daw yung goal ng cyber criminal? Again, is para maka-access siya sa system natin or sa system ng isang organization para maging siya yung host and para makakuha ng mga resources or information na kailangan nila. So, unahin natin yung hardware vulnerabilities. Unahin natin siyang intindihin. Ano ba yung hardware vulnerabilities? So, pag nga nabasa natin na hardware vulnerabilities, ang madalas nating maisip ay, eto yung mga design flaw. So again, pag sinabi natin design flaw, hindi lang siya yung nakikita ng mata natin at nahahawakan. Maging yung mga program inside it na baka merong mali doon sa pag-program sa kanya. So meron tayong example dito. Ang tawag sa kanya ay meltdown and specter. So meron siyang meron siyang sinasabi dito na hardware vulnerability na lahat daw ng CPU na na-release noong 1995 sa mga desktop, sa mga laptop, sa mga servers ay nagkaroon ng hardware defect. So tatandaan natin na yung hardware vulnerability, they are specific, depende sa device model ng pagkakagawa sa kanila. Hindi lahat ng mga hardware ay pare-pareho ng weakness. So depende po yun, again, sa kung anong model siya na i-design. Okay? So while hardware exploits are common in highly targeted attacks, traditional malware protection and good physical security are sufficient protection for the everyday user. So para mas maintindihan natin yung sinasabi kong program inside the hardware, panoorin natin kung ano ba yung meltdown and specter. Okay, so I hope naintindihan niyo po kung ano po yung napanood ninyo all about meltdown and specter. So kung napansin niyo po, so dahil again nga, na yung mga na-release na mga CPU or Central Processing Unit noong 1995, may mga defects sila na naging result is yung mga unwanted pero hindi naman parang garbage. Sila yung mga data na hindi or tinapon na. Pero that doesn't mean na hindi na sila usable. So nangyari is kung saan na ilagay or na-store yung mga data na yun based doon sa pagka-program ng hardware is nagkaroon ng vulnerability. That is why nagkaroon ng chance yung mga attacker to get those information. Okay po, ito yung mga sample po na defects na sinasabi po natin. There are times that there are hardwares na kahit may defect na sila sa physical is they can still work. But most often, nagkakaroon din ng parang consequence or let's say, hindi maganda yung function ng hardware. It's because meron na siyang depekto. Next naman, na pag-usapan natin is software vulnerabilities.
So software vulnerabilities are usually introduced by errors in the operating system or application code. So again, magkaiba po ang hardware program at saka yung application code. So i-define muna natin yon. Pag sinabi nating hardware, may nakaprogram sa kanya kung paano siya mag-work. Pero yung software vulnerability, eto yung meron ng device and then na working na yung device, kagaya ng mga computer, working yan. Pag sinendihan mo, magsiswitch yan. Pero mag-proceed lang yan siya sa BIOS. Hindi siya magko-continue sa desktop kasi nga kailangan natin ng tinatawag na operating system. Okay po. So iba po yung software. So yung software, ginagamit siya para mas maging usable yung ating mga hardware. So yung operating system, may iba't ibang klase po yan. Kaya siya operating system, it is all because siya yung nagiging parang command or para makapag-manage tayo ng computer system natin. And yung application code, kaya nga siya tinawag na application, iba-iba po yung task na kaya niyang gawin. Example ng application, Facebook, calculator, calendar, lahat ng mga apps na meron kayo sa phone or even sa computers is iba-iba pong task ang kaya po nilang gawin. So kapag nagkaroon ng vulnerability or defect, again, is prone po siya sa attacks. So kagaya po ng Cisco ISR routers, nagkaroon din siya ng vulnerability. That is why ang nangyari po is they could monitor all your network communication, and ang nangyayari, they can infect other devices or network devices too. So ang tawag doon is sinful NAC vulnerability. Okay? So i-categorize po natin yung software vulnerability. So nasa ano po yan? 5 software vulnerabilities. So first off is the buffer overflow. So yung memory natin, meron lang siyang allocated na size na kung gaano kalaki lang yung kaya niyang i-contain. So nagkakaroon siya ng vulnerability kapag yung ating memory is beyond na doon sa kaya niyang i-contain yung ibinibigay sa kanya. So kaya siya nagkakaroon ng overflow. So parang ano yan siya? Parang traffic. So pag sinabi natin na for example nasa daan ka, 'di ba? Ang normal flow, kapag normal flow ng traffic or ng sa daan, mabilis yung flow, yung pagdaan ng mga sasakyan. Kasi wala pang overflow. Pero kapag nagkaroon ng sobrang dami ng sasakyan na hindi na siya kayang i-contain no mismong way, di ba, nagkakaroon ng, parang nagkakaroon ng heavy traffic. So hindi nakakadaan ng mabilis yung mga sasakyan kasi may mga humaharang na hindi sila tumadaan sa tamang daanan. Next naman po is the non-validated input. So madali lang itong intindihin. So every time, di ba, na nag-i-input tayo, kailangan natin ng data. So for example, magla-login ka, kailangan mo ng username and kailangan mo ng password. So ngayon, ang nagiging problema ay kapag minsan na-try nyo na naglagay ka ng email and then nilagin mo kagad, kahit walang password, pumasok siya. So pag ganun yung nangyari, ang tawag doon is non-validated input. Hindi na validate, hindi na verify kung ikaw talaga yung may-ari ng account na yon. So again, pareho lang din kung wala kang nilagay na username, password lang nilagay mo, tapos pumasok din ulit. So non-validated input din po. Iyon, basta hindi siya nag-validate or nag-verify um, ng identity is non-validated input siya. Next naman is the rare conditions. So pag sinabi nating rare conditions, eto yung mga depende or madalang lang siyang mangyari, depende sa kung ano yung naging sitwasyon. So for example, ang rare condition is madalang na pag pumunta ka ng ATM is hindi sasabihin ng ATM sa'yo na wala na palang laman yung machine ahead of time. Di ba? Ang ginagawa pa natin or tendency is, pag nilagay natin yung ATM card, and then naglagay tayo ng PIN, naglagay ka ng amount, tapos maghihintay ka, doon pa lang sasabihin na, ay, wala palang laman tong machine nito. So, yun yung mga rare conditions. At meron din naman na rare conditions na naglagay ka lang kunwari ng 5,000 na withdraw mo, tapos biglang nagsilabasan yung maraming pera. So, that is rare condition. Hindi siya madalas mangyari. Pero, again, vulnerability po siya ng software. Next naman, meron tayong tinatawag na weaknesses in security practices. So systems and sensitive data can be protected through techniques such as authentication, authorization, and encryption. So for example, sa mga practices is, let's say, nasa work or nakapasok ka na sa industry, sa IT industry, or nag-work ka sa corporate world. So alam mo naman na ang security practices ay, before you leave your station, you should always check if nakalock yung device mo or yung computer mo. So bakit natin kailangan pang gawin yun? Nasa iisang lugar lang naman tayo or opisina. Kasi po, syempre hindi natin alam kung sino yung mga tao na may hindi magandang balak sa mga devices natin. Baka biglang sinalisihan ka pala. Ang ginawa niya is ninakaw niya yung mga files mo or nilakaw niya yung ginagawa mong report. So, di ba? And then, o kaya, may ilalagay sila doon na flash drive and yung flash drive pala na yun ay may lamang mga malware. So, ganun po. And then, access control problems. Ito naman yung pagmamanage ng resources such as files na
hindi naman ako allowed na makita tong data na to or information na to. Pero bakit nandito siya sa system ko? Bakit na-access ko siya? Example, kung meron tayong learning modality, magsabi ko, magki-quiz tayo doon sa website or app natin. And then, nung pag-check ninyo ng website, nakikita nyo yung sagot din or kung paano i-edit yung mga quiz. So, hindi po dapat ninyong control yun. Kaya siya access problem control. Minsan, may mga na-set based on the structure or behavior, sabihin na natin. So, doon sa behavior na yun is um, nagkakamali sila ng kung paano yung flow ng program na imbes na yung access control na to ay para lang sa department na ganito, meron silang mga nalalagpasan. Kaya tuloy, nagkakaroon ng access yung mga tao na hindi dapat magkaroon ng access doon sa files or data na yun. Next naman, pag-usapan natin kung ano ba yung mga kailangan natin gawin para maprotektahan natin or maiwasan natin or maagapan natin yung mga vulnerabilities na binabanggit po natin. So the goal of software update is to stay current and avoid exploitation to or of vulnerabilities. So tatandaan natin na hindi ibig sabihin lagi tayo nag-update ay tumitigil na po doon yung mga attackers. Hindi po. So ang ginagawa nila, aralin nila yung bagong update and then magagawa sila ng counter defend para maka-attack ulit. So every time nagkakaroon ng update, ganun din po sila. Okay? So Microsoft, Apple, and other operating system procedures release patches and updates almost every day and applications such as browsers. So gumagamit siya ng patches para matakpan yung mga nakikita na vulnerability ng mga attackers. So what do you think? So this is an example of parang activity. So nagpasa na natin siya. Okay? So you need to be constantly aware to security vulnerabilities around you so that you can respond accordingly. So again, kailangan mong maging aware para alam mo kung ano yung action na gagawin mo. Baka naman may napapansin ka na problema sa computer mo. Tapos ang alam mo lang is baka na malware siya, software vulnerabilities lang. Yun pala, may defect pala yung hardware mo, 'di ba? So hindi natin siya alam i-check. So because of this subject, mas maintindihan natin kung paano natin mas-secure yung ating mga computers. So remember, the cybersecurity landscape is continually evolving. Hindi lang po nag-i-stay siya as stagnant na kung ano lang nadatnan natin is yun na po. So that is why wala nga tayong board exam. It is because palagay ko hindi tayo papasa kasi hindi tayo masyadong maka-update sa mga tawag dito, sa mga technology na ngayon. Okay? So kasi araw-araw padagdag or pa-upgrade po yung technology. So for example, dati ang usual or traditional way of payment is through cash payment or way back ang traditional way of is palitan, diba? Tawag dito, nagpapalitan ng goods. Ngayon, aside from cash payment, meron tayong mga kanya-kanyang currency, and then we can also pay through our let's say credit card or debit card, and as well as yung pinaka alam po natin ngayon is yung mga QR codes or mga e-wallets. So for example, cryptojacking, a type of cyber attack used to mine cryptocurrency, is on the rise. So hindi ibig sabihin na nag-update again is hindi rin nag-update ang mga cyber criminals. So pag-usapan natin yung bagong cyber landscape. So ito po yung nauuso ngayon, yung cryptocurrency. So ang cryptocurrency po is a digital money. Ibig sabihin, ito yung mga non-tangible, mga hindi natin nahahawakan ng pera, pero pwede natin silang ipambili na equivalent sa kung magkano or kung ano yung currency natin. So pwede natin itong pambili ng goods, ng services, and it has strong encryption techniques. So hindi ibig sabihin na nakikita natin yung mismong amount sa ating, let's say, GCash application is the same na nakikita yon ng mga cyber attacker. Hindi po. So may mga encryption yun and gumagamit pa sila ng mga application or code para lang ma-decrypt or ma-decode yung encryption po na yon. So find out more about how cryptocurrency transaction works. So ang cryptocurrency, meron tayong ginagamit ng mga tinatawag nating virtual wallets. Example po ng virtual wallets ay, again, GCash, Maya, PayPal. Lahat po ng mga alam niyo na pwede tayong mag-store ng money or digital money. GoTime, yan. Cbank, so marami po. So when a transaction takes place, so pag sinabing transaction, meron tayong dalawang bagay na kailangan maintindihan. Meron tayong sender at saka merong receiver. And syempre, may pangatlo, yung isa-send. So meron tayong sender, yung isa-send natin, at saka yung receiver. So ang nangyayari, each transaction, they are recorded into a electronic ledger na tinatawag nating blockchain system. So ang blockchain is a ledger which it stores what date and time did you send the money, reference number, sino yung sender, sino yung receiver, and magkano ang amount yung na-send mo, and magkano na lang yung amount na natitira sa'yo. So kaya nga nakakapag-request tayo ng history ng bank transaction or ng transaction natin, I mean, sa
ating mga digital wallet, it is all because of the blockchain. So kung walang blockchain na siyang nag-store or nagtatago ng mga transaction na yon, is hindi natin mamamonitor kung paano yung transaction na nangyayari between sa different digital wallets. Okay? So approximately every 10 minutes, special computers collect data about the latest cryptocurrency transactions, turning them into mathematical puzzles to maintain confidentiality. So yung transaction po na ginagawa is verify sila through a technical and highly complex process known as mining. So from the word mining, nagdidig. Pag sinabing nagdidig, tinitingnan nila yung data deeper if that transaction is legitimate or not. Ganon. So this step typically involves an army of miners. So way back, padalastas, noong 2017, nag-work ako sa Clark. Ang name ng company namin ay Short 360. I was then a data miner. So ang tawag sa amin ay Medicator. Ang ginagawa namin everyday is nag-download kami ng mga transactions and chine-check namin is if tama yung date, yung time, yung reference number, yung kung magkano yung binili, nag-validate or nag-verify or kung tama ba yung account number, card number doon sa transaction. So if it is parang tingin namin parang hindi siya legitimate or based on the standard na minimit or requirement na kailangan ma-meet. Kapag hindi niya na-meet yung requirement na yun, ibig sabihin hindi siya legit na transaction. So tinatapon namin siya or i-delete something, may pinaglalagyan siya. Pero kapag legitimate naman is pinupush through namin siya para ma-process or makarating doon sa kung saang business siya and kung anong bank yung ginamit. So once verified, the ledger is updated and electronically copied and disseminated worldwide to anyone belonging to the blockchain network, effectively completing a transaction. So, syempre, dahil nga ito ay digital money, again, ang mga cybercriminal, ang kanilang focus is para makapag-nakaw, para sa kanilang financial gain. So, syempre, hindi nila ito palalagpasin. So, may crypto jacking na tinatawag. So, ito po is yung nagtatago sa ating mga computer, mobile phone, tablet, laptop, or server, and ginagamit nila yung mine or pagmamine ng cryptocurrency without the user's consent or knowledge. So, kahit sila gumagawa din sila ng paraan para makapasok inside your applications or digital wallet. So it is clear that cyber landscape is changing, and while the rise of cryptocurrency has produced lots of opportunity, it also exposes more vulnerabilities, making it easier than ever before for hackers to steal huge sum of money online. So how are we going to protect our devices more? So syempre, kaya nga network siya. Kapag nagtatransfer tayo, kailangan natin ng internet connections, right? So, next module is protecting your devices and network. And sa paano po yung paraan natin yung magagawa? So, please do this activity kung nakikita po ninyo and isubmit nyo din po ito kasabay ng ating examination. What do you think? May binigay sa inyo or bagong issue na laptop yung trabaho po ninyo. So, anong gagawin mo na pag-set up or ano yung mga kailangan mong tignan or steps that you would take para masigurado mo na secured na yung laptop bago mo siya gamitin. So, gawin ito right after. Yan. So, protecting your computing devices. So, paano natin yun gagawin? Una, i-turn on ang mga firewall. Huwag niyo pong i-turn off. Pwede niyo siyang i-turn on kapag alam niyo na, pwede niyo siyang i-turn off kapag alam niyo na yung ini-install yung application is legitimate talaga siya. And then, mag-install po tayo ng antivirus and anti-spyware. Huwag po yung pag-expired na is papabayaan na natin. Kasi pag expired na po yung ating antivirus, wala na pong assurance na secured po yung ating mga computer. And then next, manage your operating system and browser. Always check them if they are updated. And then po, set up password protection. So, alam naman natin yun. Sa lahat naman, even sa mga cellphones natin, kakabili nga lang natin is naglalagay na tayo kaagad ng password, di ba? Okay? So, lahat po ng mga smart devices or Internet of Things, they are greater risk than our other computer devices. Kasi nga, yun yung staple. Kahit saan tayo magpunta, may dala-dala tayong mobile phone, may dala tayong laptop, di ba? So, if vulnerabilities are found in software, the IoT device is likely to be vulnerable. And to make the problem worse, IoT or Internet of Things devices require internet access. Yun na nga, most often relying on your local network. So ano ba yung mga local network natin? Siyempre, pinakauna dyan, yung tinatawag natin Wi-Fi or the wireless fidelity. So yung wireless network natin, it allows us and enables us na mag-connect yung ating mga different devices, kagaya ng mga laptop, tablet, cellphone, lahat-lahat na po. So, nalalaman natin yung wireless connector natin or connection natin sa tinatawag nating SSID or Service Set Identifier. Ito yung kung ano yung pangalan ng tinatawag nating router. Okay? So, kailangan kapag mayroong SSID, is sineset din po natin yung mga password. So, mag-update tayo ng mga wireless devices natin. Use a wired connection to any devices with a wired or interface card. Hindi laging naka-wireless tayo. Gumamit din tayo ng VPN. Though, ang VPN is mahal, may bayad, but
again, at least you are more safe than the public access. Okay, so yun na nga, binanggit ko na public access. So ano ba yung mga public Wi-Fi risks? Sino ang mga mahilig dito na kumonek sa mga public Wi-Fi sa mall, sa airport, sa coffee shop, sa 7-Eleven, sa fast food, lahat-lahat na. So when you are away from your home, you can access your online information, syempre sa paggamit ng internet and kumukonect tayo sa mga public hotspots. Ngayon, ano ba yung risk doon? So syempre dahil nga public hotspot siya, possible na may mga attackers na naghihintay lang na meron silang mabiktima kasi nakakonect din sila sa network po na yun. So again, alam ko, in-explain ko na to dati. Once na nakakonect ka sa isang network, binibigyan mo siya ng access sa IP or MAC address mo para tignan niya yung files mo inside your devices. Okay? Ano pa? Pati po yung Bluetooth. So alam natin na yung Bluetooth devices is kapag nakakonect na siya, is pwede na niya lang kontrolin. Kunwari, yung wireless or yung Bluetooth na mouse. So once na-connected na yung Bluetooth na mouse mo, di ba pwede mo na siyang i-move anywhere. So the same po. So kapag naka-open lagi yung Bluetooth devices natin, possible na may attacker na, tawag dito, may attacker na gumawa din ng way para makontrol yung mga device natin. So therefore, my top tip is to keep Bluetooth turned off when you are not using it. So ano pa yung mga kailangan natin gawin? Password security. Importante na lahat ng online accounts natin ay merong unique password para hindi mangyari sa atin yung password spraying na lahat ng password or lahat ng account mo ay iisa ang password. Yan. So if it becomes too much to remember, may mga ginagamit naman tayong password manager na ito ay password protected din. Yan. So ito yung mga example na pwede nating sundan para magkaroon ng strong password. Gumamit ng dictionary word, yung madaling maintindihan or mabasa. Avoid na natin yung commonly misspelling word ng dictionary. If possible, gumamit tayo ng mga special characters. Huwag din natin gamitin yung mga computer names natin at saka account names as our password. And syempre, gumamit tayo ng password much better 10 characters or more. So it is important that all of you, baliktad pala. So meron tayong passphrase. So here are tips of creating a good phrase. Pili ka ng statement na meaningful sa'yo. Magdagdag ka ng special character doon. The longer, the better. So avoid using a famous statement. To see is to believe. Mga ganun. Popular song. It's a love story. Baby, just say yes. Alam mo yung mga ganun. Okay, so huwag po natin gamitin yun. So ating mga guidelines. So password should be at least 8 characters but no more than 64 characters. And huwag tayong gumamit ng mga madaling hulaan such as password, ABC 1, 2, 3. No composition rules. Pwede kang gumamit ng uppercase and lowercase. And syempre, numbers. Ano ba ba? Yeah, so sabi niya dito, users should be able to see the password when typing to help improve accuracy. So wag yung, iwasan natin yung dikit-dikit. Yan. So all printing characters and spaces should be allowed, but there are some applications that do not allow passwords with spaces. So there should be no password hints. Huwag na kayo maglagay ng hints. Kunwari is nakalagay sa hint birthday ko, o that birthday mo nga nakalagay, mawala na yun. So there should be no password expiration period, but there are some, again, applications and website that requires password expiration, just like mga government agencies. I think yung SSS, 90 days. So pag 90 days na, i-require ka niya magpalit, pero, bibigyan ka niya ng chance para mag-change, pero bibigyan ka naman niya ng option na kahit hindi na. Ganun. So there should be no knowledge-based authentication, such as having to provide answers to secret questions or verify transaction history. So, iwasan natin yung knowledge base. Example, where did you attend your elementary? What is your mother's maiden name? What's the name of your first dog? Ano ba ba? Who's your crush? Yung mga ganun. So, pag ganun yung password, type of password, hindi siya maganda. Kasi once the attacker or criminal knows you and everything about you, syempre madali na yung hulaan or madali na silang makakapanghula kung ano yung mga passwords mo. So ito ay activity din ulit. So since hindi tayo nagkikita, so skip natin siya ulit. So even with access to your computers and network devices secured, it is also important to protect and preserve your data. So yun po yung end ng ating discussion, and I hope kahit sa maiksing oras lang po is meron po akong na-impart sa inyo, and hopefully sa mga susunod na araw is makaka-catch up tayo. Di naman tayo late kasi ito na yung pinaka-ano talaga. So thank you sa panonood po ng video na ito, and I hope may natutunan po kayo kahit paano sa akin. Yun lamang po. Thank you and have a nice day.